Agad-agad nang matapos ay umalis na siya noon. Mabilis ang paglalakad kahit galing lamang sa may sakit. Mataas ang araw at mainit ang panahon kaya basa daw sa pawis si Diana. Nang makarating na daw siya sa nayong ito, nakakita siya ng bahay na maraming tao. Tila ba may pinagkakaguluhan. Pagkasilip ng dalaga ay naroroon sa loob ang kanyang ina. May kaharap itong isang dalaga na kasing edad niya na nanlilisik umano ang mga mata. Ngaw-ngaw daw yun na ngaw-ngaw na animoy nakikipagtalo. Pero halata naman dito na parang sinasapian. Dinig niya din sa mga marites doon ang kabi-kabilang komentaryo na kesyo binabarang umano ang dalagang kaharap ng albularya at kasalukuyan itong kinokombate ng Nanay Castella. Dahil umano nakasapi dito ang mambabarang na yon. Ilang mga sandali lang ay sumukaw daw yung babae. At sa maniwala man kayo at sa hindi, ang sinuka nito ay mga telang pira-piraso. May kasama pa umanong mga tipak ng bote at dugo. Abay, papatayin mo talaga itong dalagang ito ah. Sino ba yung nag-utos sa'yo na barangin ito? Magsalita ka ng totoo dahil kapag hindi, ora mismo, tutumba ka na walang buhay dyan sa kung saan ka ngayon. Wika ng nanay ni Diana dun sa babae. Nakagapos daw ito sa upuan. Naroroon ang mga magulang at umiiyak. Nagsalita ang dalagang yon at ayon sa sapi, nabayaran lamang siya na barangin. Lalaki daw yon at nagpakilalang dating nobya. Iniwan daw kasi ito at ipinagpalit sa iba nang wala siyang alam kung anong dahilan. Itong mga magulang ng dalaga ay galit na galit matapos marinig ang sinabi ng sapi. May binanggit na pangalan. Baka si Philip umano na kasintahan ng kanilang anak na si Myrna. Sinabi ko naman sa inyo na binarang ang anak ninyo eh. Itong pinunta ko dito ay pagtulong lang. Ikaw, oo ikaw, yuyuko-yuko ka pa. Tanggalin mo ang barang ng matapos na ito. Tapos na rin tayo. Makarinig pa ako ng pambabarang mo o hindi naman kayo malaman ko sa isang pasyente na galing sa iyo ang barang. Papatay na kita sa susunod. Magtrabaho ka ng pata sa buhay. Huwag ito ang pagkakitaan mong hayop ka. Bibigyan kita ng ilang oras. Kapag hindi pa natanggal ang barang dito pagkabalik ko, magbigay ka na ng abiso sa pamilya mo na ihukay ka nila ng malilibingan. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumango umano ang sapi. Pagkatapos lamang noon ay hinimatay na ito. Sabi naman ng Nanay Castella, painumin lamang umano ng tubig. Hindi naman gaano kalala ang pinsala gawa ng naagapan na maaga. Sakto lamang umano ang pagdating niya noon dahil kapag nalipasan pa ito ng isang araw, hindi na mapapagaling pa sa barang dahil butas na umano ang bitukan nito. Ginamit ba naman ay tela at basag na bote? Sinong taong mabubuhay dyan? Umalis lamang ang nanay na wala man lamang paalam. Itong mga magulang ni Myrna, hinabol pa ito at aabutan ng pera pero hindi pinapansin. Patuloy lamang ito sa paglalakad. Sumunod naman kaagad noon si Diana. Sinabayan niya na ang ina sa mga sandaling ito pero hindi niya kinausap. Malinaw na sa kanyang ginawa nito. Wala na siyang dapat pang itanong. Maliban na lamang doon sa kabaong. Pero hindi pa umano napapanahon para ibunyag ang kanyang nasilayan. Hahanapan niya ito ng pagkakataon. Yung tipong may ganang kumausap ng matino ang nanay niya noon. Kasi nga alam niya namang pala isipan lang ang isasagot nito. Nang makarating sa bahay, may mga tao daw. May matanda pa nga umanong may saklay. At may bata na nakatagilid ang ulo na para bang may sakit na epilepsy. Anong sabi ko sa'yo anak? Magiging bantugan, di ba? Tanyag na ako dito. Tingnan natin kung sino ba sa mga ito ang gagaling pa. May mga tao kasing hindi na pwedeng pagalingin. Teka Nay, paano niyo po nalaman? Naniniwala na ako Nay. May bumisita daw po kahapon at ito yung mga pinuntahan natin. Magaling na daw eh. Ano bang gagawin natin Nay?
Ang dami nilang dumating. Wala tayong gagawin kundi na lang harapin na lang natin sila. Alalayan mo lang ako nang may makatulong naman ako. Siya, sige. Magsimula na tayo at na makapagpahinga na rin ako. Ilang araw na akong walang tulog-tulog. Naiintindihan na umano ni Diana ang lahat. Para bang tinanggap niya ng katotohanan na ganun na nga. Tinulungan niya ang kanyang ina. Tubig lang ang laging inuutos nito. Sunod-sunod na ang pasyente nun. Hindi niya alam kung sigurado bang gagaling ang lahat. May tila kasing napakahirap pagalingin. Mantakin niyo may hindi nakakalakad at nasa wheelchair. May tangan pang dextrose. Wala umanong biro ito. Yun talaga ang totoo at saksing buhay si Diana dito. Gabi na umano nang natapos yun. Pero aminado si Diana na magtutuloy-tuloy ito hanggang bukas. Sa susunod na araw, sa susunod na linggo, hanggang sa susunod pang mga buwan at taon. Habang nabubuhay ang ina. Hindi nalingid sa kanyang kaalaman ng mga bihas ng manggagamot. Na ganoon talaga ang pinagkakaabalahan ng mga ito. Ang problema nga lang ay walang tinatanggap na pera ang nanay. Paano na sila nito mabubuhay? Hindi niya nalang pinangunahan ng takbo ng panahon. Kinagabihan na hindi pa natulog agad ang nanay Castella. Nagdududa pa nga umano si Diana na baka umalis na naman ito. Naglalaba pa yon tapos naligo at pumasok na ng silid. Wala silang kibuan pero pinapakiramdaman niya. Wari niya itulog niya kasi nga wala nang ingay sa kabilang silid. Hindi naman masilip yun gawa ng ang loob ng bahay ay selyado. May kisame tapos yung pinto pulido. Basta maayos ang pagkakagawa. Dito ay nakapagpasya na siyang matulog pero hindi daw siya dinadalaw ng antok nun. Hindi niya alam kung bakit. Pagod naman na umano siya pero nagbabayis ang katawan. Kumbaga, parang hindi napapanatag. Hanggang sa bumagsak umano ang malakas na ulan. Kasabay pa nito ang kulog at kidlat na para bang nasa ibabaw lang ng bubungan. Bumangon si Diana para itapat ang banga nila sa gusa ng tubig. Pero pagkabukas niya ng pinto sa silid na yon, nakita niyang bukas ang pinto sa beranda. May ilaw naman mula sa lampara kaya malinaw sa kanya ito. Dito ay nakita niya ang nanay niya. May bitbit na payong at lumabas ng bahay. Sinundan niya ng tingin. Sinipat niya sa may bintana. Akala niya ang banga ang aasikasuhin ito pero naglakad ng tuloy-tuloy yun at patungo ito sa may kakahuyan. Na kung saan naman ito ang direksyon ng batis. Parang papunta ito sa kubong ginawa ng kanyang tatay sa ibabaw banda. Naiisip niyang baka aayusin ito ang pasungan at kawayan. Baka nasira dahil nga sa lakas ng ulan. Nag-alala naman siya noon at baka madulas pa ito kung kaya naman tinawag niya ito para pabalikin. Pero hindi lumilingon. Walang bitbit na ilaw yun, Sir Seth. Naglaho daw ito ng matapat sa liblib. Walang ano-anong kumuha ng sariling payong si Diana. Bitbit niya ang lampara. Sinundan niya ang nanay. May tabon namang bote na nakataobang siga ng lampara kaya hindi mababasa ito at hindi din yun mamamatay kapag hinampas ng malakas na hangin. Dali-dali siyang naglakad. Hindi niya nakikita ang ina dahil nga bukod sa malakas ang ulan, limitado ang kanyang natatanaw. Tinatawag niya ito pero ayaw tumugon. Kahit alam niyang nasa malapit lang pero hindi pa rin sumasagot sa kanya. Kaya naman nagpatuloy na lamang siya sa pagsunod kahit hindi niya natatanaw ito. Hanggang sa humupo ang ulan. Pero naroroon pa rin ang kulog na nakakabingi. Sinamahan pa ng nakakakilabot na hiwa ng kidlat. Malapit na siya sa may kubo ng tatay niya. Nakikita niyang nasa labas ang payong. Natitiyak niyang nasa loob ang nanay Castella. Hindi na niya ito tinawag. Kanina pa kasi siya nagmumukhang engot dahil ayaw naman siyang sagutin. Sumilip na lamang siya noon sa maliit na siwang sa bintana. Pero ganoon na lamang ang pagkawindang ng dalaga. Nang masilayang may kabaong sa loob ng kamalig.
Mapapasigaw sana siya noon pero tinakpan niya ang kanyang bibig. Nasa tabi ng kabaong ang nanay niya noon. Nakayuko. Pumubuka ang bibig at yung isang kamay nakasampa sa may kabaong na yon. Tatawagin niya sana pero hindi na lang. Hinayaan niya ito sa ginagawa. Pero alam ni Diana na ang kabaong na ito. Yun ang nakita niya sa sementeryo. Lumang-luma pero pamilyar sa kanya ang wangis. Na para bang kabaong ng kanyang yumaong ama. Ilang mga sandali umano ay umusog ang takip nun. Umusog ito ng kusa at tuluyang nagbukas. Napapamura si Diana. Hanggang sa nakita niya umano ang laman. Para bang sasabog ang kanyang ulo sa kilabot. Dahil ang laman ng kabaong ay walang iba. Kundi ang kanyang tatay Andrigo. Magugulat ka pa, Sir Seth, nang ang nakita nito ay hindi kalansay. Dahil kung anong postura nito sa lamay, yun pa rin yun. May mga pasa pa nga umano dulot ng mga batong bumagsak sa katawan ng gumuho ang minahan. Ang isang mata ay lumulobo na para bang labas ang isang mata nun. Pero ganun naman talaga yung postura niya. Mantakin nyo, hindi man lang nabulok yon. Kahit na ilang taon na itong nakalibing. Yung kabaong lamang ang nagmukhang bulok pero ang laman ay hindi. Napapaiyak si Diana. Gusto niyang lumapit at na-miss niya rin ang kanyang sobrang bait na tatay. Pero may parte na hindi maalis sa kanya. Ito ang matinding hilakbot na nararamdaman ng dalaga nun. Kinakausap pa ito ng kanyang ina. Hanggang sa bigla na lamang umanong bumangon yon. Sa maniwala man kayo at sa hindi ay bumuka pa ang mga mata. At kitang-kita ni Diana ang malakayumangging kulay nito. Para pang nakatitig sa kanya sa maliit na siwang doon sa bintana ng kubo eh. Pumihit ang ulo pero yung katawan, ganoon pa rin ang postura. Ulo lang ang gumalaw. Hanggang sa bumuka-buka ang bibig at narinig ni Diana ang paos na boses nito. Na parang nabibilaukan. Hindi niya maintindihan ang boses. Pagkapaos kasi talaga nito. Gusto na niyang tumakbo nun. Hanggang sa maya-maya pa'y humiga pabalik ang bangkay. Kusa ding nagsara ang kabaong. Pagkatayo ng kanyang nanay, kasabay nito ang kidlat at kulog na nakakabingi. Walang ano-anong tumakbo na pauwi si Diana. At nang makarating sa bahay, parang gustong lumayas. Anong klaseng kababalagan yon? Yun ba ang pinanggagalingan ng milagro? Ilang mga sandali noon ay narinig niyang kumalampag na mahina ang pinto. Ibig sabihin nito ay dumating na ang kanyang ina. Habang nakikiramdam siya, para bang may kumakagaskas sa kabilang silid. Kasunod noon ang pagkalabog na para bang may bumagsak na mabigat na bagay. Nagkunwari naman si Diana. Tinawag niya ang kanyang ina. Nay, ano yan, Nay? Gising pa ba kayo? Ayos lang ba dyan? Wala anak. Natisod lang ako. Matulog ka lang dyan. Sabat nun. Gusto niyang puntahan pero gaya ng dati. Pinili niya na lang manatili. Hindi pa rin nawawala ang kilabot sa kanyang katawan. Kinabukasan ay nakangisi ang nanay Castella nang bubungad sa kanya. May sinaing na noon at may ulam pa. Tapos ay nagpaalam itong aalis. Dagdag doon ay wag umano papasok sa silid niya kasi nga may sinasagawa siyang gamutan at baka maputol yon. Nagtanong naman si Diana sa kung may pasyente ba sa loob pero ayon dito wala. May mga gamit lang siyang nakalapag sa sahig. May ritual daw dahil nga may ginagamot sa pamamagitan ng pagpapalipad ng dasal. Patuloy na nagkukunwari si Diana. Kahit pa man na may kung anong nasilayan na higit pa sa kahilahilakbot na tagpo. Pinili niya maging kalmado. Umalis ang nanay niya. Nag-iwan ito ng pera. Pambili umano ito ni Diana na makukonsumo nila.
Huwag daw puro gulay. Kahit papano'y kailangan din nilang magkarne kahit manok lang. Ginawa naman ito ni Diana. Pero para daw siyang nakadroga noon na lumilipad sa kawalan ng kanyang diwa. Pagkabalik niya sa bahay ay may mga pasyente na. Naroroon na rin ang kanyang nanay Castelia. Abala na ito. Nag-abiso yun na wag na siyang tulungan. Napapailing na lamang si Diana. Pakiwari niya talaga ay galing doon sa bangkay ang abilidad nito. Lalo pat nakarinig na din siya ng kwento na may labi umanong ginawang santo ng isang manggagamot. Tapos ang mga pasyenteng dumadating ay pinapahalik sa paa ng patay ng gumaling ito sa karamang-damang dala. Yak! Pero nagtataka siya noon dahil bawat pasyente, iniiwan ni Nanay Castelia at binabalikan ito ilang mga sandali lang. Bali papasok daw ng silid ang ilaw ng tahanan at mga minuto lang ang nakalipas ay lalabas na ito. At sinasabihan ng pasyente na gagaling na. Para bang kakaiba ang bawat kinikilos ng nanay niya. Labas-pasok sa silid buong maghapon. May pagkakataong nasundan niya pero tinitigan naman siya nito na masama. Kung kaya naman hinayaan niya na lang. Ilang araw ang nakalipas ay padami ng padami ang mga bisita. May bumabalik din noon at sinasabing magaling na. Ganun pa din ang ginagawa ng kanyang ina. Tititigan ng pasyente, hawakan ng saglit, at papasok sa silid. Ano ba itong nakain ni Diana at nakaisip siyang puntahan ang kubo nila sa liblib? Gusto niya kasing masilayan kung naroroon pang kabaong. Basta hanggang dun lang. Pagkatapos nito ay uuwi na siya kaagad. Abalang-abala ang kanyang ina noon at natitiyak siyang hindi siya nito mapapansin. Nagtungo siya doon. Pero wala na umano ang kabaong. May bakas ng lupa sa sahig na kawayan na para bang tagak na alikabok yun sa kabaong kasi nga nagpusturang parihaba ito. Dahil dito ay pinuntahan niya ang puntod ng kanyang ama. Pagkarating niya sa sementeryo, gaya ng inaasahan bukas ang puntod. Para bang nabitak lang ito at natumba ang pinaglagyan ng lapida. Pero pagsilip niya sa loob, wala yung laman. Dito na naghinala si Diana. Hindi kaya nasa bahay nila ang labi? Yun ang naglalaro sa isip niya noon. Posible yun. Lalo na't labas-pasok ang nanay niya sa silid at ayaw siyang papasukin dito. Pagka-uwi niya noon ay walang ano-anong kinausap niyang nanay. Wika nito ay wala umano ang kabaong ng kanyang ama sa puntod. Nagmamaang-maangan lamang siya noon na animoy hindi niya alam ang nangyari. Kahit ang totoo, alam na ng dalaga. Bakit ka kasi nagtungo doon? Hindi naman araw ng tigsindi Kasi nagtungo ako sa kaanak natin Naimbitahan po ako dahil may salo-salo. Karawan po ni Tiyo, di ba? Nakalimutan mo na ba? Pababalikin niya po ako sa susunod na linggo kasi nga karawan naman daw ng anak niya. Kaya po dumaan na lang ako sa sementeryo. Ganun ba? Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Pinalipat ko yung labi ng tatay mo. Naroroon katabi ng lolo mo. Yun kasi ang kahilingan niya anak na kapag namatay siya balang araw, doon siya sa tatay niya tatabi. Kamakailan ko lang naalala. Pinasok siya doon sa puntod ng lolo mo habang ang mga buto naman ng lolo mo naroroon din pero nakasilid na sa sako. Akala ni Diana na magsasabi ng totoo ang nanay niya. Kaya nga tinanong niya ito Kahit papanay magkakaroon sana sila ng ugnayan tungkol sa nasilayan doon sa kubo nila, malapit sa bukal. Inaasahan niyang ito na yung pagkakataon na aaminin ng kanyang ina ang lahat pero hindi. Nagkubli pa rin to. Pero sa likod noon na hindi niya nalang kinulit pa. Pinapanatili niya ang pagkukunwari. Kahit na may kaakibat pa itong kilabot. Lalo't hindi na maalis sa duda niya na posibleng nasa kabilang silid ang kabaong. Kahit anong gawin niya, hindi talaga siya nagkakaroon ng pagkakataon na masilayan ang loob ng silid na ito. Nakasara din ang bintana. Sinubukan niyang butasan ng dingding sa likod pero pagkasilip niya naman, napakadilim doon. Kahit may araw, napakadilim. May naaaninag siya pero hindi detalyado. Nga pala,
Yun umanong sinabi ni Diana na kaarawan ng tiyo ay totoo talaga yon. Pero hindi siya naimbitan. Naimbitan lang ang dalaga sa kaarawan ng anak at mangyari ito ilang mga araw mula noon. Naisipan niyang gampanan na lamang ang susunod na okasyon. Ito ay para hindi daw mag-isip ng iba ang kanyang nanay. Dumating na ang araw na ito. Nagtungo siya sa kaarawan. Abalang-abala ang kanyang ina noon, pero nang magpaalam ang dalaga ay pumayag ito. Ginabi siya doon gawa ng lahat ng pinsan niya ay naroroon. May kasiyahan, laro at hapon na ang oras ng kainan. Pagka-uwi nito ay walang ilaw sa may sala. Bagkos ang nakikita niyang may ilaw, naroroon sa silid ng kanyang ina. Pinakiramdaman niya ito. Hanggang sa narinig niyang tila may kinakausap at may sumasabat. Sinasakluban ulit ng kilabot ng dalaga. Paano ba naman kasi? Kaboses ito ng bangkay. Paos pero sa pagkakataong ito ay malinaw na ang boses niya. Walang duda at totoo talagang nasa kabilang silid ang labi nun. Kahit na takot ay pinili niyang magtungo sa likod. Doon sa ginawa niyang butas. Sumilip siya dito. Napapamura si Diana. Nakikita niya ang kanyang ama na nakaupo sa gilid ng higaan. Nakaharap ang katawan nito sa dingding na kung saan naroroon siya banda. Pero ang ulo ay nakalingon sa nanay niya habang nakaluhod sa may sahig nun. Ganun na ganun ang postura nito nung una niyang masilayan. Yung tipong nakapihit ng sapilitan ng ulo. Yung kabaong umano ay nasa may sahig. Nasa dingding pala ito nakadikit na kung saan naroroon ang ginawa niyang butas. Nagsasalita ang bangkay na para bang malalaglag ang isang mata niya. Ang sabi pa noon ay huwag mag-alala umano si Nanay Castella. Dahil ang milagrong dala niya ay panghabang buhay na umano yon. Yun naman umano ang pinapangarap ni Nanay mula pa noon. Ang maging albularya na may katanyagan. Anumang hilingin ay mangyari daw. Kung tulong sa kapwa ang sadya ay tulong din na magaganap. Pero kapag paggante sa mga taong may mga sala, kahit ora mismo ay pauunlakan ng kahilingan. Kahit pumatay pa umano ng walang kahirap-hirap, dahil magiging masaya pa siya nun. Lahat ng yon ay may basbas umano. Inaantay niya lang ang namumutawing bulong mula kay Nanay Castella. Huwag lang umanong tirikan ng kandila ulit ng libingan. Maske ang lugar kung nasaan na ang kabaong ngayon. Dahil isang pagpapahiwatig ito ng pagpapatahimik sa kaluluwa. Pero ayaw pa niyang tumahimik nun. At nawag din umanong mag-aasawang muli si Nanay Castella dahil hindi umano magiging maganda ang kalalabasan. Yan lang naman ang gusto mo, Andrego, di ba? Ginawa ko naman ang lahat. Di ba nga sinunod ko din yung pagpapakita mo sa panaginip ko? Ang sabi mo gusto mong lumabas sa himlayan dahil naiinitan ka. Sabi mo pagkatapos no'y magsisimula ang milagro. At sabi mo magiging bantugan ako imbis na isang hamak na manghihilot lang. Pero tulong ang napili ko sa kapwa at hindi paglikha ng kasamaan. Iyon lang ang hihilingin ko. Sana ay gabayan mo ako ng walang humpay. Bulong lang naman ang kailangan kong gawin, di ba? Ang bumulong habang nakahimlay ka dito. Ginulat mo naman ako ngayon, bumangon ka pa. Nag-aalala ako sa anak natin. Hindi ko alam ang sasabihin sa kanya. Baka isipin niya na sa masama galing ang milagro. Dama ko yon. Natatakot kasi siya. Bakit iniisip mo bang galing sa mabuti talaga ito? Hindi ako sa Diyos humingi ng tulong sa huling hininga ko, kundi sa kadiliman. Gusto ko mabuhay pa. Napaunlakan naman ako pero matagal nga lang nakalabas sa himlayan. Wala kang aasahang tulong mula sa itaas. Ni hindi niya nga ako dinig habang lumilindol noon. Ni hindi niya din binulungan ng mga kasamahan kong nakaligtas na hilahin ako sa pagkakaipit ko. Buhay pa sana ako, Castella.
Habang nakikinig si Diana, pakiramdam niya ay diablo ang nasa loob ng katawan ng bangkay. Hindi ito yung tatay niya kung sakaling totoo ang sinabing nabuhay ito. Mabait yun at hindi nagkikimkim ng galit. Malinaw na ang milagrong dala ng kanyang ina ay hindi galing sa itaas. Hanggang sa bigla na lamang daw siyang tinawag noon. Alam niyo ba kung sino ang tumawag sa kanya? Walang iba, kundi ang bangkay. Ang sabi pa nito ay naririyan lang umano itong si Diana sa labas noon. Ayaw ba daw makita nitong sariling ama na nakawala na sa gapos ng kadiliman at matagal na panahon na pagkabilanggo sa ilalim ng lupa. Sabay pihit pa ng ulo nito at kitang-kita niyang inangat ang kamay at duro sa kung nasaan ang butas. Ito namang kanyang ina ay ngumiti. Sinabing kanina niya pa daw alam na naririyan ng anak. Maging ang pagsunod daw ni Diana sa kubo ay alam niya din yon pero hinayaan niya lang ito. Hinayaan niya din na masilayan ng lahat nang malaman ng totoo at hindi na mag-isip pa ng iba. Pumasok ka na anak. Walang mangyayari sa'yo. Umari ka dali. Magbigay ka ng respeto sa tatay mo. Magagalit yan kapag hindi ka sumunod. Malay mo, tumabian sa'yo. Para umanong hihiwalayan siya ng diwa nun. Gusto niyang tumakbo. Hindi siya nagsalita. Pero muli siyang tinawag ng Nanay Castella at may kabigatan ng boses na to. Dito ay walang nagawa si Diana kung hindi ang sundin na lamang ito. Pumasok siya sa bahay at maiihi daw siya noon sa takot. Pagkabungad niya sa may silid, nakatayo na ang kanyang nanay habang yung labi naman nakahiga na umano sa kabaong. Para pang ang tigas nito. Pero papanong nangyari yun ay mabilis naman siyang pumasok sa bahay. Nakita mo siya tama. Kaluluwa niya yun anak. Ang totoo, nakahiga lang talaga siya dyan. Pero makakausap ko yung kaluluwa. Maging ikaw ay makakausap ka niya. Iba ang kaluluwang may gabay anak. Kaya nitong makipag-ugnayan sa buhay. Samantalang ang kaluluwang walang gabay, walang diwa, walang mga mata at walang damdamin. Dito lang siya anak ha. Huwag mong ipagsasabi sa iba. Atin-atin lang ito. Nay, tingin ko po talaga hindi na si tatay yun. Baka diablo yan na ginagamit lang ang wangis ng tatay. Nay, pakiusap, gumising ka sa kahibangan mo. Apektado ako. Malay mo sa simula lang yung tulong. Mapanlin lang ang demonyo, Nay. Nakita ko nga kayo sa sementeryo. Lumulutang yung kabaong at nauuna sa'yo. Kagagawan ng kampo ng dilim yan. Malinaw yun, Nay. Inamin din niya ito nung kausap mo siya kanina, di ba? Wala ka bang tiwala sa akin, anak? Tingin mo hindi ko alam ang ginagawa ko? Makinig ka. Kung ano ang mga sinabi ko sa'yo, yun na yun. Huwag mo akong susuwayin. Naiintindihan mo ba? Galit na tugon ng Nanay Castella. Hindi nakakibo ang dalaga. Nanlilisik umano ang mga mata ni Nanay Castella. Tumango lamang siya noon at nagpipigil sa pag-iyak. Hanggang sa pumasok na ito sa silid tulugan niya noon. Araw-araw na niyang nasisilayan ng labi. Laging bukas ang kabaong. Binubulungan ito ng kanyang ina sa tuwing may inaasikasong pasyente. Minsan siya pa ang nauutusan na bulungan ng labi. Kontra man sa kanyang loob pero napipilitan na lamang siya noon. Halos hindi niya na nga umano maatim. Parang gusto niya nang isumbong ito at baka dumating pa sa punto na magkaroon ng masamang pangyari. Bukod sa alam niyang kampon ng dilim, ibang-iba na din ang aura ng kanilang bahay. Malamig daw. Malamig na mabigat ang presensya. Yung tipong parang mahirap huminga. Gabi-gabi siyang hindi nakakatulog ng maayos. Natatakot siya na baka biglang bumungad sa kanya mukha ang mukha ng bangkay kapag nagising siya noon. Habang tumatagal ay parang lantang dahon na si Diana. Habang ito namang kanyang ina. Sumisigla ng sumisigla.
Kahit aminado siyang alam ng kanyang nanay na nangihina siya noon pero tila walang pake ito sa kanya. Habang tumatagal ay nagiging taliwas na si Nanay Castella. Tumatanggap na umano ng bayad. Ayos lang naman ang ganoon para kahit papano may pinagkakatkitaan din pero may isang pagkakataon na napuna ito ni Diana gawa ng may lumapit kasi daw noon na isang tao at may tinanong. Pwede ba daw sa kulam at barang si Nanay? Dahil kung pwede malaking halaga daw ang ibibigay. Naroroon talaga ito sa harapan niya. Hinila umano ng nanay niya yung tao. Dinala sa likod ng bahay. Pagkabalik ng kanyang nanay ay patawa-tawa ito. Kinakawayan pa yung lalaki habang papaalis na para bang nagkasundo na sila nun. Nay, ano to? Huwag mong sabihin na gagawin mo yon. Nay, tinanggap ko na yung katotohanan na galing sa masama ang kakayanan mo pero hindi ko tatanggapin kung gagamitin mo sa masama. Hay, ano ka ba anak? Minsan lang ito. Hindi pa kasi ako nakokontento eh. May gusto pa akong patunayan. Naisip ko nga na parusahan yung mga taong nagpabaya sa pagkamatay ng tatay mo. Nay, huwag naman. Pakiusap, huwag mong pasukin yung ganyan. Sa kabila ng mga sinabi ni Diana, tumango lamang umano ang nanay nito. Pero alam niyang hindi yun susunod sa kanya. Kita naman daw sa kinikilos at parang napakasaya pa. Hindi napapanatag ang dalaga. Nag-iisip ito ng paraan para pigilan. Pero paano naman yun? Ang hirap daw tantuhin gawa ng pwedeng mangyari ang gusto nito. Anumang mga sandali. Bulong lang sa patay ang gagawin. Tapos na ang lahat.